Magandang araw na muli mga boss. Pansinin nyo itong shock mounting niya. Pansinin nyo, di ba nakaangat siya ng kaunti? Sa kabila mga boss, ganun din, nakaangat din siya ng kaunti. Ang problema nito pag liliko ka, meron kang marinig na parang bearing na parang naubusan ng grasa pag lumiliko ka. Ayun ang maririnig mo. Yung ganitong tunog siya pag lumiliko. Hing, hing. Ngayon naman, pag napadaan ka naman sa humps, lagutok naman. O kaya naman yung dadaan ka sa mga sunod-sunod na lubak, ayun naman ang marinig mo, lagutok. Pag ganyan mga boss, kinakalas ko itong shock absorber. Tapos, i-check ko dyan yung bearing ng shock mounting. Pero yung shock mounting mismo, papalitan ko na yan. Kasi mga boss, kapag ganyan na umangat na itong shock mounting niya, ibig sabihin yun, yung rubber nito, pudpud na yung gilid. Kaya nagkaroon na siya ng play. Kaya nga kung makikita nyo, umangat na itong shock mounting nitong shock absorber. Sa pagtanggal ng shock absorber, mga boss, nakita nyo naman, napakadali lang. Itong stabilizer linkage niya, number 17 yung nut niyan. Tapos dito naman si shock absorber para maihiwalay mo yan dito sa steering knuckle. Number 19 na bolt and nut ang nakalagay dyan mga boss. Tingnan nyo lang kung paano ang diskarte o kung paano tanggalin itong mga bolt niya. Pero kung maiba naman kayong diskarte, mas maganda. Kumbaga para sa akin, di ikaw na. Pag natanggal nyo na yung dalawang bolt dito sa shock absorber na dumuduktong dito sa steering knuckle niya, o pwede mo na ngayon tanggalin yung nut dito sa shock mounting. Ikaw mo may cover yan, tanggalin mo muna yung cover, tapos gamit ka ngayon ng Allen wrench tsaka box wrench sa number 17. Luwagan mo yung nut niyan mga boss. Nilagyan ko muna ng pangontra yan mga boss. Pasensya na, nasagi ko yung camera kaya di nyo nakita nilagay ko yung Allen wrench Pag naluwagan nyo na yung nut dito sa ibabaw ng shock mounting at maluwag na siya, kamayin nyo na yan para mas mabilis yung matanggal. Dahil natanggal mo na yung nut, ito naman yung washer, tanggalin mo na rin. Tapos, baba ka ulit. Pwede mo na ngayon ihiwalay itong steering knuckle, itulak mo yung shock absorber mo, tsaka mo ngayon tanggalin na yan. Kaya lang mga boss, pasensya na, na-post ko itong camera ko. Hindi ko siya na-i-play nung nilagay ko itong coil spring compressor. Pero mamaya ipapakita ko naman sa inyo yon. Tanggalin ko na itong nut dito sa shock mounting. Gamit ka ng socket wrench na number 17. Kung makikita nyo, niluwagan ko na itong nut niya. Para matanggal ko na yan, pati itong shock mounting niya. Tignan nyo mga boss yung shock mounting niya. May kalug na yung bearing Ang diagnose ko dyan mga boss, kaya pag lumiliko ka parang may ugong. Dito yan sa strut bearing niya Kasi kung papansinin nyo, mahigpit naman itong kapit ng shock mounting niya dito sa strut bearing. Kita nyo, nung inangat ko, diba, sinikwat ko pa. Ibig sabihin, makapit. Itong bearing naman mga boss ang kakalasin ko, yung strut bearing niya. Punasan ko muna. Actually mga boss, may nabili na rin bagong strut bearing si customer. Pag okay na, kalasin ko na itong strut bearing niya. Medyo matigas mga boss. Medyo pag ganyan mga boss, medyo matigas siya. Tuktukan nyo lang yan. Ayan binaligtad ko tapos paluin nyo ng flat screw nyo. Di ba tanggal na itong strut bearing. Ayan mga boss, nung pinipihit-pihit ko itong strut bearing, nakakaramdam ako ng gaspang ng pag-ikot. Kaya pag nililiko yung manibela, may mga time talaga nakakarinig ka ng sounds na hindi mo malaman kung saan ang gagaling. Pero kasi ako mga boss talagang minamanual ko yung pag-check up Maliban na lang kung yung tunog talaga, hindi ko talaga ma-positive na ingay. Na ang nakakarinig lang yung driver o kaya yung may-ari pag nag-road test, dun hirap na hirap ako i-trace yun. Pero pag narinig ko, kaya ko i-trace yun. Nakita nyo mga boss, nung nilagay ko itong bagong strut bearing niya, ang ganda smooth na smooth yung tunog niya, tsaka pigil pa yung ikot nitong strut mount bearing. Ilagay ko na ngayon yan dito sa ibabaw ng shock absorber mga boss. At pag nailapat ko na yan, ipakita ko naman sa inyo itong shock mounting niya, yung rubber. Ayan mga boss, yung luma kita nyo pudpud na siya, wala na siyang thread ba? Nakita nyo naman. Kaya ang nangyari dyan mga boss, dahil nga sa numipis na yan, kumalug na siya, umangat na. At ito naman yung bagong shock mounting. Tignan nyo, di ba? Good na good at makapal. Ilagay ko na yan mga boss, pero ilapat nyo muna ng maayos itong strut mount nyo dito sa coil spring. Tapos ilagay mo na itong shock mounting. Nakita nyo mga boss, idiniin ko itong shock mounting para yung strut bearing niya pumasok dito sa shock mounting. Tapos ilagay mo na ngayon itong nut niya na number 17. Tsaka mo ilagay itong socket wrench mo na number 17, impakin mo na yan. Kailangan mga boss mahigpit yan hindi pwedeng maluwag yan, magkakaroon ng ingay. Maganda na yung sigurado sa sure ball. Na pag okay na yan, pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor mo. Sa pagtanggal ng coil spring compressor mga boss, dahan-dahanin nyo lang, huwag yung bibiglain tanggalin agad yung isang coil spring compressor. Pag medyo maluwag na, lipat ka sa kabilang side hanggang sa tuluyan mo ng matanggal itong coil spring compressor mo. Ganun ang pagtanggal. Kasi pag binigla mo yan, tatabingi. Mas lalo kang mahihirapan.
Pero pag inunti-unti mo sa pagtanggal, mas madali mo siyang matatanggal. Ganun. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon yan ibalik sa dati niyang position. Same procedure lang naman mga boss pag ibinalik nyo na itong shock mounting nyo sa dati niyang position. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Kailangan masentro nyo muna yung pagkakabitan nyo ng shock mounting. Pati dito sa steering knuckle niya. Ayan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Tapos pwede ka na ngayon umibabaw muna. Iangat mo itong shock absorber mo para yung rod niya, mailagay mo itong washer. Ayan mga boss, di ba? Nakita nyo, ilagay ko yung washer. Tapos yung nut niya na number 17, ilagay nyo. Pasensya na natakpan ko itong camera. At dahil nga sa naipakapit nyo na yan sa thread niya, itong nut, gamit ka na ngayon ng box thread sa number 17. Medyo higpitan mo na yan, pero wag mo muna siyang i-final para madali mong maisentro yung steering knuckle dito sa shock absorber. Ayan mga boss, di ba mas madali ko siyang naigalaw. Pati itong dalawang bolt mga boss, madali ko rin yan mailalagay dahil nga sa maluwag pa dito sa shock absorber, yun sa shock mounting niya, hindi pa siya mahigpit. Tapos dito naman sa stabilizer linkage mga boss, pwede nyo na rin siyang ilagay. O ayan, medyo matigas lang yan pag ibinaba mo, pero pag naisentro mo na yan, madali na lang. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung nut niyan na number 17. Ayan mga boss, ipinakapit ko na yan. Tapos yung nut naman dito sa shock absorber, yung dalawa mga boss, number 19 yan. Inilagay ko na rin yan or ipinakapit ko na yan sa thread niya. Tsaka ako ngayon siya gagamitan uli ng impact wrench. Siyempre naman mga boss, dapat maayos ang pagkakahigpit nyo dyan. At pag okay na, dito ka naman sa stabilizer linkage mo, higpitan mo na yung nut niya na number 17. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon ilagay itong brake hose. Dito kasi naka bracket itong brake hose mo dito sa shock absorber. Meron niyang number 14 na bolt na ilalagay ka mga boss. Ayan, ilagay ko na yung number 14 na bolt, tapos gamit ka uli ng socket wrench mo na number 14, higpitan mo na yan. At pag okay na yung pagkakahigpit, i-final mo na ngayon yung higpit dito sa shock mounting mo, yung nut dyan mga boss. Siya nga pala mga boss, hindi ko na ipinakita sa inyo, both side ng shock mounting nitong ginagawa ko, pares ko yan pinalitan. Unang-una kasi, same procedure lang naman ang paggawa. Wala namang pagkakaiba maliban sa left and right. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung makikita nyo itong pagpalit ko ng shock mounting, okay na yan mga boss, pantay na siya ngayon. Wala na siyang play o wala na siyang kalog. Pag lumigo ang manibela, wala na rin siyang ingay. Lalong-lalo na mga boss, pag nakaparking itong sasakyan, wala talaga siyang kaingay-ingay. Muli, maraming salamat sa panonood. Gaya nga ng lagi kong paalala na kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, samahan nyo lagi ng pagtatyaga. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!